What if pagpikit ng iyong mga mata, hindi mo na pala maimumulat pa? What if haharap ka na pala sa Diyos at ang pagkikipag-ugnayan mo sa Kanya ay hindi pa maayos? What if sa kasasabi mo ng bukas na ay hindi mo na pala masisilayan ang susunod na umaga? What if dinatnan ka ng kamatayan pero kasalukuyan kang nagpapakasasa sa laman? What if yung nagpapasaya sa'yo ay ang magdadala pala sa'yo sa impyerno? What if yung galit mo sa iyong kapwa ang magiging dahilan pala para hindi mo makapiling ang Ama? What if yung kaduwagan mo na talikuran ang maling gawain mo ang siyang tutupok sa iyo sa apoy ng impyerno? What if naligtas ka nga at pagtingin mo sa lawa ng impyerno, nandoon pala ang pamilya mo? What if yung mga kaibigan mo sumisigaw mula sa impyerno at ang tanong sa iyo, kaibigan, bakit hindi mo man lang ibinahagi ang tungkol kay Kristo? What if gusto mo nang magbago pero huli na ang lahat dahil si Jesus na ang iyong kaharap? Ang daming what if pero posibleng mangyari dahil sa iyong pagmamatigas, pagmamagaling, pagmamataas at pagsara ng iyong tainga sa Kanyang mga salita. Habang may oras ka pa, kaibigan, huwag mo sanang ipagpaliban dahil isang beses lang tayo mabubuhay sa mundong ibagaw. Tanggapin mo na ang inialok sa iyo ng Ama na paraan ng kaligtasan. Walang iba kundi ang pagtanggap at pananampalataya sa Panginoong Yesus. Ipapaalala ko lang sa aklat ng 1, chapter 3, verse 16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan.